isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. So, ang gawain po na ito ay sisimulan natin na tatawagin nating inspiration from God's words. Sisikapin po namin na every week or more than once a week ay makapag-share po kami ng mga inspirational na messages galing sa salita ng ating Panginoon. So for today, ang pag-uusapan po natin ay patungkol sa understanding your value na mahahanap po natin sa awit or Psalm 139 verse 14. Basahin po natin ang nasusulat. Ang sabi po niya dito, I will give thanks to you for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works and my soul knows it very well. Sa Tagalog, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako na kakilakilabot at kagilagilalas. Kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. So dito pa lamang po sa verse na ito, pinapakita na po na tayo ay ginawang isang kakilakilabot at kakilagilalas ng ating Panginoon. Kung makikita po natin noong panahon ng creation, ang mga iba't ibang bagay sa mundo, ang pinakamalaking mundo, ang Earth, ang solar system, ang lahat po ng mga bagay, ang moon, ang araw, ang sun, ay ginawa lang sa pamamagitan ng kanyang salita. Ngunit ang paggawa niya sa tao ay hindi sa pamamagitan ng salita kundi hinulma po niya tayo mula sa lupa, hiningahan, at tayo po ay nagkatawang tao. So, doon pa lamang po makikita natin na iba talaga yung pagkakagawa ng Panginoon sa atin and makikita po natin na pinaparamdam na ng Panginoon ang value natin dahil sa kaibahan ng pagkakagawa niya sa atin kumpara sa ibang nilikha nung panahon panahon ng creation. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol sa value ng isang tao. And sometimes po naiisip natin na minsan parang wala na tayong value sa mundong ito, na parang nadi-discourage po tayo, na para bang sa sobrang hirap ng buhay, minsan natatanong natin, andyan pa po ba ang Panginoon? Sana ako na lang si ganito, sana ako na lang si ganyan, sana nanalo din ako ng loto kagaya ni ano. Marami po tayong minsan na naikukumpara sa ating sarili lalong-lalo na kapag po tayo ay discouraged. Pero meron pong isang kataga na nahanap po natin online at ang sabi po niya dito, instead of wishing you were someone else, be proud of who you are. You never know who was looking at you wishing they were you. So ang ibig sabihin po nito sa Tagalog ay instead daw po or kesa tayo daw po ay, mag-wish na sana tayo na lang yung ibang tao na nakikita nating angat ang buhay, na nakikita natin ang maganda ang buhay, dapat daw po maging proud tayo kung sino tayo. Kasi hindi natin alam may mga tao po diyan na tumitingin sa atin at nagwi-wish din na sana yung buhay natin ay buhay nila. Example po dito mga kapatid kung bakit dapat po tayo maging grateful sa value natin sa Panginoon or sa mga blessings na nare-receive natin sa Panginoon ay kung ikukumpara po natin ang buhay natin sa buhay ng mga nasa Africa. May mga mayayaman pa rin naman po sa Africa pero karamihan po ng mga nasa Africa ay halos kumakain na po ng lupa. May napanood akong documentary na niluluto po nila yung lupa at kinakain ng mga bata kaya po malnourished sila, minsan malalaki ang mga tiyan nila hindi dahil sa busog sila kundi dahil hindi na ma-digest ng katawan nila yung mga kinakain po nila and hindi sila nagkakaroon ng matinong nourishment kaya nagpapadala po ang US, ang United Nations, kasama na po ang Pilipinas sa United Nations na nagpapadala ng mga donasyon sa Africa dahil gano'n po kahirap ang buhay nila doon. And tayo po dito sa Pilipinas malaking, pagpapala na po na tayo ay nagkakaroon ng trabaho
Hindi man pantay-pantay ang trabaho ng bawat isa, si Juan ay mas malaki ang sahod kaysa kay Pedro pero hindi po 'yun ang punto. Ang punto po dito ay dapat maging proud tayo kung sino man tayo, kung ano ang natatanggap natin dahil marami pa pong tao sa paligid na naghahangad na sana yung buhay na meron tayo ay buhay din na meron sila, okey. So, ang tanong po dito, why do people sometimes question their value? Bakit po kaya may oras na tayo mismo napapatanong, ano ba ang value ko sa mundong 'to? Bakit kaya ako nakakaranas ng mga ganitong pagsubok? Bakit ako nakakaranas ng mga kalamidad na 'to, na sa puntong iniisip na natin kung mahal ba talaga ako ni Lord? Kasi kung mahal niya ako, bakit niya ako hahayaan na magdanas ng ganitong paghihirap sa buhay? So, 'pag titingnan po natin 'yan, may mga iba't ibang rason po kung bakit matatanong natin sa sarili natin na, "May value pa ba ako? Ano bang purpose ko sa mundong 'to? Bakit ko ba nararanasan 'to?" So, unang-una po sa lahat, natatanong natin kung ano ang value natin, kung ano ang halaga natin sa mundong ito dahil minsan nakakaranas tayo ng low self-esteem, nawawalan na po tayo ng kumpiyansa sa sarili natin dahil sa mga nagaganap sa buhay. Social comparison, ito po yung sinasabi ko kanina na may ugali po ang tao na ikumpara ang sarili niya sa mga naa-achieve or nakukuha ng ibang tao sa paligid nila. Negative experiences, yung iba't iba po na nararanasan nating negatibo, mga problema sa buhay. Lack of external validation, sometimes hindi man lang masabi ng ibang tao sa'yo na, "Good job." Hindi man lang masabi ng ibang tao na, "Ang galing mo sa ganitong bagay." Na palagi ka na lang napapagalitan. Palagi po itong nangyayari sa mga nagtatrabaho na mas marami yung oras na napapagalitan sila ng boss nila kaysa sa panahon na nate-thank you sila ng boss nila or 'di naman po ay nabibigyan sila ng award. So, mas marami ang oras na napapagalitan. Insecurity, hindi sila, um nakakaramdam ng security sa kanilang mga, sa kanilang mga buhay and tendency to focus on perceived flaws rather than strength. So, ito po ay ugali na naman po ng tao na mas nakikita po natin kung ano yung mga negatibong nangyayari kaysa sa mga positibong pangyayari sa buhay. Meron pong isang, um, palabas noon, kung naaalala niyo po yung May Bukas Pa na si Santino. Ang sabi ng mga pari na kasama niya ay, "Bakit ganito na lamang ang pagkain natin?" Ngunit ang sabi ni Santino sa mga pari ay, "Hindi po ba mas maganda, mga father, na ang titignan po natin ay meron pa tayong pagkain kaysa bakit ito yung pagkain natin?" So yun po yung isa sa mga, reason kung bakit nakwe-question natin ang halaga natin sa mundong ito, because of trials in life. Pangalawa po, is it normal to feel discouraged? Normal ba na ma-discourage ang isang tao? Yes, kasi ang feeling po na pagiging discouraged ay normal na emosyon ng tao. Nadi-discourage tayo dahil feeling natin less hopeful na tayo, wala na tayong pag-asa or nauubusan na tayo ng kumpiyansa sa sarili natin na kaya nating, lagpasan ang mga pagsubok sa buhay. Marami pang rason kung bakit tayo nadi-discourage, ngunit tandaan po natin na kahit sa siyensya or sa science ay sinasabi na ang pagiging discouraged ay isang normal na feeling ng isang tao at hindi dapat ito ini-invalidate. Ang susunod po, what is not normal while feeling discouraged? Ang hindi po normal kapag tayo po ay nadi-discourage ay kung magki-quit na lang tayo or ia-abandon ang lahat, abandon everything because of a challenge in life.
Ang hindi po normal kapag tayo ay nadi-discourage ay kung magki-quit na po tayo sa mga bagay-bagay na meron tayo, iiwanan na natin, magbibitaw na tayo or mangiiwan na tayo dahil naa-abandon po tayo in life. Yun po ang hindi normal dahil, lahat po ng tao tao ay nakakaranas ng discouragement, pero hindi lahat ng tao ay nagki-quit. So, pag-uusapan po natin ng mas malalim kung ano po ba talaga ang value, ng isang tao and kung paano natin ito, madi-discover sa, pagninilay-nilay po natin sa mga salita ng Panginoon. Ang unang-una po dito na kailangan nating gawin upang mas malaman natin kung ano ang value natin sa Panginoon is to seek God. Sometimes po dahil masyado na pong overwhelming ang mga nangyayari sa mundo po natin, ay hindi na po natin naiisip na ang solusyon ay si Lord. Minsan minsan ang naiisip na lang po natin ay kung paano susolusyunan yung problema. Minsan ang naiisip na lang po natin ay kung paano susolusyunan ang problema, ngunit hindi natin minsan hindi na natin naiisip na ang solusyon ng problema ay ang paglapit sa Panginoon. Ang sabi po niya sa Psalm 34 verse 18, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." Ang sabi ng Panginoon, malapit daw siya sa mga taong nababasag na, yung mga basag na ang puso dahil sa mga sobrang nangyayari sa buhay nila. Yung naka-crush na yung spirit, yung 'pag sinabi po kasi nating crushed sa Tagalog, ay yung mga parang durug na ang espiritu nila dahil sa mga nangyayari sa buhay. Tandaan po natin ang salita ng Panginoon na malapit daw po siya sa mga taong nakakaranas ng pagiging broken-hearted at ang mga nakakaranas ng nadudurog na ang kanilang mga espiritu. So, tandaan po natin na ang broken-hearted ay hindi lamang yung mga nabo-broken sa relasyon, kung hindi pati po yung mga pinagdadaanan sa buhay na halos hindi na nila alam kung ano ang gagawin. So, kailangan po seek God. Hanapin po natin ang Panginoon dahil siya po ang solusyon sa lahat ng bagay. Kung mapapansin po natin, malalaki din po ang problema nila Moises, malalaki ang problema nila Joshua, malalaki ang problema ng mga naging propeta, malalaki ang problema ng mga naging apostol, sila Pablo, sila Pedro, malalaki din ang mga problema po nila. Ngunit ang palaging ang magmamarka kapag binasa po natin ang Biblia ay palagi po silang lumalapit sa Panginoon. 'Pag lumalapit po sila sa Panginoon, may mga milagrong nangyayari. May mga bagay na hindi nila inaasahan na nangyayari. Kaya ang number one po na kailangan nating isipin, know your value because you can easily seek God. Madaling-madali lang po sa isang tao na mahanap ang Panginoon. Nandiyan po ang Biblia at tayo po ay binigyan ng diretsong access ng Panginoon sa Kanya. Hindi na po kagaya nung unang panahon na kailangan nating ilapit sa mga pariseo or sa mga, pari or mga priests yung mga problema po natin. Dahil kayang-kaya na po nating idiretso sa kanya magmula po nung namatay ang Panginoon nating Jesucristo sa krus, nahati po sa gitna yung pinakamakapal na kurtina ng templo na kung saan nakita na ng lahat ng tao ang loob ng Holy of the Holies, ang lugar kung saan bumababa ang presensya ng Panginoon. Ibig sabihin po wala na pong harang para po maramdaman natin ang presensya ng Panginoon at para hayaan natin ang Panginoon na gumawa ng mga kagilagilalas na bagay, ng mga milagro na kaya niyang gawin para solusyonan ang mga problema po na nahaharap natin sa buhay. So yun po ang unang-una na value natin sa Panginoon. If we seek God,
it would be easy for us, madali po ang paghahanap natin sa Panginoon dahil binuksan na po niya ang diretsong koneksyon natin sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin at pagbabasa ng Kanyang mga salita. Ang pangalawa po na makikita natin dito is to claim your place with God. Ano po bang ibig sabihin ng claim your place with God? Yung angkinin mo ang lugar mo sa Panginoon. Ang sabi po niya sa Joshua 1 verse 9, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go." Ang place po natin sa Panginoon is that if God is with us, who can be against us? Kaya kung makikita po natin sa picture dito yung maliit na kuting, ang tingin po niya sa sarili niya ay isang leon. Kailangan po makita natin sa sarili natin na hindi tayo isang kuting lamang. Tayo ay isang leon. We are fearfully and wonderfully created by the Lord. Ibig sabihin po, ang lugar natin sa Panginoon ay as long as kasama po natin siya, as long as may connection po tayo sa Kanya, hindi po niya tayo pababayaan. Dahil tayo po ay kanyang nilikha separately na naiiba sa lahat ng mga ginawa niya. Tayo po ay kanyang iniligtas mula sa kasalanan. Halos lahat na po ng kayang gawin ng Panginoon, ginawa na po niya para sa atin. Kaya tandaan po natin, tandaan po ninyong lahat, you, I, every one of us are sons and daughters of Christ. That is our place. Kaya wag na wag po nating iisipin na tayo ay isang maliit na bagay lamang na walang kahalagahan or kahulugan sa mundong ito dahil tayo po ay may natatanging pwesto sa mata ng Panginoon. Kilala niya tayo by name. Hindi po niya tayo kilala bilang apelyido lamang, kung hindi kilala po niya tayo by our name. He even knows, alam po niya kung ilan ang bilang ng buhok natin. Gano'n po tayo kakilala ng Panginoon dahil mayroon po tayong espesyal na lugar sa Kanya. And remember po, be strong and courageous. Do not be afraid. Because if God is with us, no one can be against us. Ang pangatlo po na makikita natin, we, you, I are God's priority. Tayo po ang priority ng Panginoon. Wala na pong iba. Kung mapapansin po ninyo, magmula sa Genesis hanggang sa Revelation, hanggang sa New Heavens and New Earth, papansinin po natin dito lahat ng pinili ng Panginoon ay priority niya. Wala pong nakalagay doon na nalihis ang atensyon ng Panginoon. Ang atensyon ng Panginoon ay kung paano mafulfill lahat ng mga pangako niya sa atin. Pinupunta po niya tayo sa direksyon na kung saan makakamit natin yung pagpapala na pinangako niya sa atin. Minsan po mapapaisip tayo, bakit natin nararanasan ito? Instead na ganun po yung isipin natin, alalahanin po natin na ang mga Israelita ay 40 years na nasa um, disyerto. Pero hindi dahil sa gusto ng Panginoon na sa disyerto na lang sila maghirap, kung hindi yun ang daan para sila ay maging mature, para sila ay mahubog sa kanilang pananampalataya at maging ready sa pagpapala ng Panginoon na flowing milk and honey, the land of flowing milk and honey. At ang sabi po niya dito sa Ephesians 1:4 to 5, "For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will." So, napakaganda po ng sinabi dito ng Panginoon dahil magmula sa pagiging ampon, tayo na po ay anak niya at tayo po ay pinili niya magmula pa nung creation of the world. Alam po natin ang creation of the world ay thousands of years ago.
matagal na panahon, it's millennia na sinasabi nila. Pero hindi po nawawala ang katotohanan na priority po tayo ng Panginoon. Kung tayo po ay priority ng Panginoon na siya ang lumikha ng langit at lupa, hindi po ba sapat ng ebidensya yon para makita natin na tayo ay mahalaga sa kanyang paningin, sa kanyang mga mata, at tayo ay may halaga sa mundong ibabaw. So, para hindi po mahaba ang ating devotion, ang unang-una ko pong tanong na ibabato bilang conclusion, if God gave you Jesus, dapat po mahaba to to die on the cross for you, why will He deny you peace? Kung yung anak niya, kung ang sarili niya mismo ay binigay niya para malinis at mawala lahat ng kasalanan natin, bakit pa niya i-de-deny ang simpleng peace or katahimikan? Kung ikaw ay nananalangin ng katahimikan, bakit niya i-de-deny yun kung simple lang naman yun kumpara sa ginawa niya sa cross? If God gave you Jesus, why will He deny you healing kung ikaw ay nananalangin ng healing ngayon at parang wala nang nangyayari dahil panalangin ka ng panalangin parang walang nangyayari? Tandaan po natin kung binigay niya ang anak niya sa krus para mamatay, bakit kanya pagkakaitan ng healing? If God gave you Jesus, why will He deny you richness ng kayamanan? At ang kayamanan po hindi lang pera. Ang kayamanan po ay meron kang malusog na pamilya, meron kang mga anak, meron kang mga apo, meron kang masayang pamilya. Yun po ang isa sa mga richness na pwede nating makita na sometimes natatakpan dahil ang tingin natin ang pag-angat sa buhay ay pera lamang. Ngunit tingnan po natin, if God gave you Jesus, what else is needed to tell you you are worth everything to God? Kung binigay na niya ang sarili niyang anak para mamatay, para sa iyo, para sa akin, para sa lahat, ano pa ba ang kailangan para sabihin that you are worth it, you are worthy sa mata ng Panginoon? Kapatid, you are fearfully and wonderfully made. All you have to do is trust God. Yun lamang po ang maikling devotion natin ngayong umagang ito. You are fearfully and wonderfully made, kapatid. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kaya mo yan.